Hallelujah, praise God. Pagpalain po ang Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus, kung saan ay patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Doon pa rin po tayo sa ating pinag-aralan, no? Yung topic po natin na yung nakaraan sa the Gospel of Matthew chapter 28 verses 19 to 20, no? Yung topic po natin ay pinamagatan po na baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, for I am with you. No, kaya naman po, dinefine po natin, in-explain po natin ang ano po ang bautismo sa tubig or ang tinatawag na baptism. Din pangalawa po ay ano po ang symbolism po ng baptism, the water, no? At saka yung in-immerse tayo, din yung inalis tayo mula sa tubig at kung bakit po kailangan ikonsidera ng born again believer ang bautismo sa tubig, no? Na explain na din po natin. Then pangalawa po ang understanding about Trinity, no? Ang papel po o ang role ng Trinity in the baptism po, sa baptismo po, no? I-explain po natin ang God the Father, no? At saka yung God the Son, referring to Jesus po. Si Jesus po ang tinutukoy nito at saka yung Holy Spirit. So ngayon naman po ay pag-aralan po natin ang sinasabi dito sa the Gospel of Matthew, chapter 28, verse 20, dito sa last part po, no? Sabi dito, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, no? For I am with you. Yung I am with you lang po ang pag-uusapan natin. Hallelujah, praise God. No? Alam niyo mga kapatid, sinasabi po ni Jesus na I am with you nung sa disciples po that time, no? Kung saan po nag-offer siya sa kanyang disciples, no? To his assurance, no? Is a constant spiritual presence empowering them for the mission ahead, no? Meaning to say, providing comfort and security and confirming His eternal authority. Hallelujah, praise God. Kaya naman po, ang for I am with you na sinasabi ni Jesus dito, no, ng Panginoong Jesus sa binabanggit dito sa the Gospel of Matthew chapter 28, particularly sa last part ng verse 20, no? Number 1 po, no? Assurance of His presence. Number 1 po, assurance of His presence. Kung buksan po natin dito sa sa New Testament po, sa book of John chapter 14 verses 16 to 18, kung saan po ay nangako si Panginoong Hesus, no, na patungkol po sa Holy Spirit, no? Sabi niya dito, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. Hallelujah, praise God. Maliwanag po, no, na ang Panginoong Hesus po, no, kung saan po ay inassure po ng Panginoong Hesus ang kanyang presence sa kanyang disciple, no, despite his physical departure po, no. Kaya naman po sa atin, no, bilang isang born again believer, no, ay isa po itong assurance po ng kanyang presensya, kaya hindi po tayo dapat matakot na mangaral po ng salita ng Diyos. No, kung saan po sinasabi ng Panginoong Diyos na kahit kailanman ay hindi niya iiwan ang kanyang mga disipulo, no, ang disciples niya that time, noong panahon po na siya ay
no, na taong muli, no, nabuhay muli, no, the resurrected Jesus po, ganun din po sa atin, no. Pag tayo po ay totoong born again believer, no, pag tayo po ay namumuhay na nasa kay Kristo Jesus, no, kahit kailan po ay hindi po tayo iiwan ng ating Panginoon. Ang kanyang presensya, no, kahit sabihin natin hindi natin ito nakikita, pero nandito po siya, no? Nandito po sa atin, ah, namumuhay po, no? Ah, live in us spiritually po, no? Kasi ang Holy Spirit po ang pag totoo kang born again believer, dapat po ah, nandyan po ang Holy Spirit. Kaya naman po sa bawat panalangin natin sa araw-araw, we will always acknowledge or recognize the Holy Spirit po, no? Sa bawat panalangin natin na samahan tayo. Kahit nga po si King David sa Book of Psalms, sa Psalm number 51 verse, I think in the verse 11 ata, no? I 10 rather, at 11, sabi niya na huwag mo ako walain sa iyong presensya at huwag mong tanggalin, ilayo sa akin, Panginoon, ang banal na Espiritu or the Holy Spirit. Kasi napaka-importante po, no? Ang Holy Spirit dapat sa atin bilang isang mga born again believer. So, yan po ang pangako ng Panginoong Hesus na kahit anong mangyari ang kanyang presensya po sa pamagitan ng banal na Espiritu ay hindi po yan mawawala at kahit kailan ay hindi po tayo iiwan, no? Pangalawa po, empowerment for the mission. Sa Acts chapter 1 verse 8, may sinasabi dito, sabi niya dito sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Hallelujah, praise God. Alam nyo, ang The Great Commission, kung basahin talaga natin, kasi may sinabi doon, therefore go, no? Ito po ang utos niya sa kanyang mga disipulo, no? Kung saan po ay nangangako po ang Panginoong Hesus ng kanyang presensya, no? Nagkaroon siya ng assurance sa kanyang mga disipulo na kahit kailanman ay hindi po sila nag-iisa. Ang kanyang presensya po ay mag-empower po, no? To carry out His will. Hallelujah, praise God. Nandoon po ang kanyang suporta ng Panginoong Hesus para ma-overcome po ang mga obstacles and fulfill the mission of making disciples, knowing that God's power is working through them. Ganun din po sa atin, mga kapatid. Sa panahon po natin, bilang isang mananampalataya, bilang isang born-again believer, hindi po na tayo dapat natatakot o magkaroon ng alinlangan sapagkat hindi po tayo nag-iisa. No? Dahil andyan po ang Panginoong Hesus, no? Na maggabay sa atin, hilingin lang natin, no? Ang kanyang gabay, no? Na i-lead niya tayo sa right path po. Din pangatlo po, kasi pangalawa yung kanina, the unfailing comfort and security. No? According to the Old Testament po, sa book of Isaiah, chapter 41, verse 10, sinabi po dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Kung saan po ang binabanggit po ng Panginoon dito, sinabi niya na ang tinutukoy niya, nagsalita siya sa comfort and security po na nanggagaling po sa Panginoon, no? The knowing God, no? Na kung saan po ay palagi po nandyan sa atin. Lalong-lalo na po, no, sa panahon po na may doubt tayo, may takot tayo, no? May pagkabalisa, may pagkaalinlangan, no? Kung saan po ang salita po ni Panginoong Hesus, no?
salita po ng Diyos na kahit kailan po ay hindi niya i-abandona ang kanyang mga kaanakan. Kahit na po ay haharap sila ng mga balakid po, no? Mga anumang mga obstacles sa hinaharap ay kayang lagpasan dahil andyan po ang Panginoon, no? Kasi sinasabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 10 that the Spirit of the Lord has not given us the spirit of fear, no? But sound mind po. Hallelujah. Praise God. Then, pang-apat po at panghuli, saan po ay andoon po ang kanyang promises, no? Ang kanyang promise for his promise of his lordship. Ang binabanggit po dito sa Matthew chapter 28 verse 18, sabi dito, all authority in heaven and on earth has been given to me. Meaning to say po, ang salita pong ito, no, ni Panginoong Hesus emphasizes, no, ang eternal authority po as Lord over all creation. Meaning to say, eternal authority po sa lahat ng mga nilalang po, sa lahat po ng ginawa, sa lahat po ng nagawa o nilalang dito sa mundo. Meaning to say, walang sinuman mangimbabaw po sa ating Panginoong Hesus. No? Dahil sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sa langit at sa lupa po, no? Ay under authority po ng Panginoong Hesus. Hindi lamang ito a merely historical figure, but it is a present and active po, mga kapatid. Kung saan po the time he guiding and leading his disciples through time po. Ganun din po sa atin bilang isang mananampalataya, bilang isang totoong born again believer, no? Iga-guide po tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya dahil po ang kanyang authority po ay hindi po limited, but limitless po, unlimited po, no? By time. Kung saan po nakikita natin na ang Panginoong Hesus po ay nanatili po sa kanyang mga disciple. No? Ganun din po sa atin. Kung saan po ay nag-signify po, no? Na nag-signify po na ang ating na si Panginoong Hesus po, we will reign. He reign that endures forever po sa buhay natin, no? Sa lahat po. Kaya naman po may tinatawag na magbabalik po ang Panginoong Hesus, no? The second coming. Kaya mga kapatid, no, wala po tayo dapat ikabahala anuman ang mga pag-aalinlangan natin sapagkat po ang presensya po ng Diyos Ama, ng Anak at saka Espiritu ay palagi po sa atin kung tayo ay totoo po na mananampalataya at born again believer. Kung talaga pong totoo ang ating pagiging born again Christian, no? Pagiging committed sa ating Panginoong Hesus. Kaya naman po, bilang isang born again o mananampalataya, kahit saan ka man dalhin, no? Pag may utos ang Diyos sa atin, wala tayong dapat ikabahala. Kahit saan ka mapunta na i-spread ang gospel o ang word of God. Kasi po, ang presensya po ng Diyos ay nasa sa atin po. Hallelujah, praise God. Naway is 15 minutes po, kulang-kulang 15 minuto na pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay may nakukuha po kayo, no? Na aral, no? Kung gaano kaganda pag may nasa tamang kung ang Holy Spirit po ay nasa sa atin, no? Dahil sabi ng Panginoon, for I am with you, no? Kasi pag ang Diyos po ay nasa atin o ang banal na Espiritu nag-dwell po sa atin, wala po tayong kabahala kasi meaning to say, lahat ng decision natin, lahat ng galaw po natin ay tama. Kasi sakto po ang lahat ng ginagawa natin.
Yun lang po. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all.